sa paglalang ng Diyos sa atin. Makinig po tayo ng isang napakagandang awitin. Tuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ang paksa po natin sa hapong ito, sa araw na ito, ay how God designed our body. Paano dinisenyo ng Diyos ang ating katawan? At ano ang layunin? Ano ang plano? Malalaman po natin yan sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Paano dinisenyo ng Diyos ang ating katawan? Ang paghugis po niya at para saan ang ating katawan? Buksan po natin ang ating mga Biblia o kaya kung mayroon po kayong mga Bible, magbukas po tayo mga kaibigan doon sa Genesis chapter 2 verse 7. Ganito po ang nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Ano ba ang tinuturo ng Biblia patungkol kung saan galing ang ating katawan? Dahil mayroon po tayong naririnig o natututunan na ang tao ay galing daw sa unggoy at na-develop at nagmukhang parang tao. Ang original daw na pinanggalingan ng tao ay sa mga unggoy, okay, the monkey. But ang Biblia ay nagtuturo sa atin kung saan, paano lumabas, paano ginawa, paano dinisenyo ang ating katawan. Okay, ganito ang nakasulat Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Binigyan, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Para mas maliwanag, na maintindihan natin, sabi ng Biblia sa Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, pag tinutukoy po na ang lahat ng ito, ang mundo, lahat ng naroon, mga halaman, lahat ng mga isda, lahat ng mga ibon, lahat ng mga may apat na paa, lumilipad, gumagapang at lumalakad, nilikha niya pati lahat ng nakikita natin. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Okay? Lalangin natin ang tao. Ito na, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin in the image of God. Okay? Siya ang mamamahala sa isda, sa ibon, na sa lahat, sa mga hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Yun ang sinabi ng Diyos. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kalarawan. Now, ang paglalang ng Diyos sa tao ay sa kanyang kalarawan. Pero paano, saan nanggaling yung tao? Mga kapatid, hindi lumikha ang Diyos ng unggoy at ginawa niya itong tao. Paano lumitaw ang tao? Paano dinisenyo? Paano ginawa yung tao ang ating katawan? Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Pagkatapos, ang sabi po dito, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Heto po ang itinuturo ng Biblia patungkol sa ating paglalang sa ating katawan. O ngayon, ang tanong, paano ginawa ang ating katawan? Yung original. Liban sa panganganak ng mga babae, pag nanganak kasi yung babae, tao na lumalabas. Okay. Okay yun.
Ito yung original kung paano lumitaw yung tao. Okay. Sa Genesis chapter 2 verse 7, nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok. Kapatid, ang Diyos kumuha ng clay, putik, sa lupa. Dumakot po siya at hinugis niya itong tao. Kaya ang original na pinanggalingan ng tao ay sa alabok. All of us galing sa alabok. Kaya't huwag po kayong masasaktan, mga kaibigan, gaano man kalaki ang iyong network, gaano kalaki ang iyong tinatangkilik, gaano kadami ang iyong pera, ang iyong mga ari-arian, ang iyong lupa, ang iyong sasakyan, gaano ka man kaganda sa buong daigdig, o kakisig, o kaputi, ikaw ba'y nagmimistulang napakaparang na walang kapintasan? Alalahanin mo, hindi ka pwedeng magmalaki sa ibang tao na i-compare mo na ikaw ay first class na tao. Na ikaw ay pwedeng humiwalay sa kapulungan ng mga tao. Na ayaw mong dumikit sa mga taong maiitim sa balat. O hindi attractive ang kanilang mga mukha. Dahil kakaiba ka na ginawa ng tao. Kapatid, o lahat ng nakikinig, ang original na paggawa ng Diyos sa laman ng tao ay galing sa lupa. Yan, di pwedeng magmataas ang isang tao. Nakala mo'y maalikabukan lang, nagmumura o nagpupunas-punas, mga kaibigan. Yung mga iba ayaw lumabas sa kanilang mga bahay. May mga Kristiyano dyan, ayaw lumabas sa kanilang tahanang magagara. Hindi nila alam ang original na paggawa ng kanilang katawan galing sa lawok. Ayaw nilang magpawis ng kahit konti para lang sa kaligtasan ng maraming tao. Masayag lang ang kanilang mga balat sa madumi. Mga kaibigan, akala mo ay nakontaminated na siya ng nakakahawang sakit. Ni hindi niya natunghayan o nalaman ng pinanggalingan ng lahat ng tao ay sa lupa. Sa lupa. Kaya't sabi nga ng Biblia, yamang sa lupa ka nang galing, sa alabok babalik ka rin. Ang katawan, mga kaibigan, ay partly galing sa dust, sa lupa. And partly galing sa taas, from above. Yung paglalang sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilalang ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng alabok. Nung na-form na yung tao, yung dust, na parang naging tao, mistulang yung tao ay nakahiga pa rin. Ang ginawa ng Diyos, hiningahan sa ilong at nabuhay. Okay? Mga kaibigan, yung lupa na hinugis ng Diyos, walang buhay. Lupa ang tawag dyan ay dead cell. Kaya ang alikabok o lupa ay dead cell. Lumilipat-lipat lang dyan. Kahit na sa loob ka ng opisina o sa loob ng bahay, kahit air condition yan, hindi mo napapansin sa mga lamesa na makikintab, may damo, ay may anong tawag nito, may dust, okay, may alikabok, so, pinupunas yan. Tayo naman, gaano man tayo kalinis, sa maghapon, okay, yung mga balat natin, mapapansin niyo pag naligo tayo, may mga alikabok. Pag nabasa yan, parang nagmimistulang dumi.
Kasi kung walang alikabok, mga kaibigan, sana'y huwag na tayo maligo. Dahil wala kang lilinisin. Paano? Araw-araw naghihilamos na tayo sa mukha. Naliligo. Lumilitaw dito talaga na ang alikabok ay kahit saan nandun. Ang tao'y ginuha sa lupa. Ang tawag dust o alikabok. Pinorm yan na tao. So hindi pa rin siya nabubuhay, nakahiga. Patulad ng clay, ng putik. Maghugis ka man ng kahit anong klase yan. Walang buhay yan. Pero alam po ninyo, hininga ng Diyos sa ilong. Kaya partly, ang paglalang ng Diyos sa katawan, sa tao, ay una galing sa lupa. Then, galing sa langit. Galing sa taas. Sino yun? Ang Diyos. Hininga niya. Pansamantala muna tayo nasa lupa. Okay? Lilipat tayo pagdating ng araw sa langit. Pero yung mga iba, dahil di nila alam ang turong to, akala mo mga kaibigan, dito na sila titira sa lupa. Kaya wala man lang silang mayambag, wala man silang maisip kung paano din sila makakwalified pagdating ng araw na sila ay kukunin ng Lord. Dahil nakapokus sa kanilang isipan, sa kanilang puso, ang puro trabaho, ang puro negosyo. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi dinisenyo ng Lord na gugulin mo ang buong mong araw sa iyong katawan para lang sa trabaho. Sabi po ng unang Korinto, chapter 6, verse 19 to 20. Ang sabi niya, parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan. Hindi niya sinabi na buong buhay mo, gugulin mo ito sa negosyo o sa trabaho. Hindi. Ang negosyo o trabaho, iyan ang sinabi ng Diyos noong nagkasala ang tao, para mabuhay ka, kailangan mo magtrabaho. Pero hindi niya sinabi na sagad-sagadin mo ang trabaho para hindi ka na makapaglingkod sa akin, yamang diyan ka tinalaga. Hindi. Hindi itinalaga ng Diyos na ang tao ay magpakakuba sa pagtatrabaho. Ang pagtatrabaho ay para masustain ang pangangailangan mo sa buhay mo para kumain, uminom, at mabuhay. Pero pagkatapos nito, ang susunod ay yung mga lahi o mga anak na sila rin ang magtatrabaho. Bakit kung minsan inuubos ng mga ibang taong lahat ng lakas nila para sa paghahanda sa kanilang mga anak? Parang yung mga anak nila ay paralyzed na hindi na kayang magtrabaho. Iniimbakan nila ng kung ano-anong mga bahay, lupa o kaya yung mga ari-arian, mga pera. Hindi nila alam na ang mga anak na ito ay sila rin ang susunod na magtatrabaho para lang sa kanilang sarili. Hindi mo kailangan na magtago ng mapakaraming pera sapagkat ang buhay ng tao ay minsan lang, isa lang, mga kaibigan. So, how our body, paano ating katawan ay ginawa ng Diyos? Sabi ng Biblia, pinorm niya itong dust, pero yung dust na yon, mga kaibigan, hindi nag-form ng dust ang God ng hayop. Hindi. Dahil una pa lang, sabi ng Biblia, may mga hayop na. May mga hayop na lahat, hinuli ng Diyos na nilikha yung tao. Kaya yung tao nung sana, hindi na lumikha o gumawa ng Diyos ng dust o clay na ginawa niyang tao dahil may unggoy na noon, may mga hayop na. Di yun sana ang unti-unting naging hugis tao. Pero hindi eh. Nauna, nanilikha ng Diyos itong mga hayop. O may hayop na noon. Saka lumikha siyang tao. Ibig sabihin, hindi nanggaling yung tao sa unggoy. May unggoy na talaga. Napapansin lang kasi natin na parang hugis tao siya, kaya lang unggoy siya. Iba, mga kaibigan. Ngayon, eto, hallelujah. Sabi ng Biblia, sabi niya rito, hiningaan niya sa ilong. At yung dust, naging tao. Eto ngayon ang sasabihin po natin, mga kaibigan. Para hindi po tayo magmalaki. Lahat na nakikinig o nanunood sa mensaheng ito. Huwag mong i-compare na first class ka o iba ka sa nilikha ng Diyos. Na kayo ay maharlika o royal blood. Na kayo ay naiiba, mga kaibigan. Ang mga Israelita ang naiiba. Pero lahat na tayo ay hintil. Nilikha tayo ng Diyos sa dust of the ground.
sa dust of the ground. Okay? At doon, yung hininga ng Diyos na ibinigay niya sa atin, galing sa langit. Kaya ang paglikha ng Diyos sa tao, mula sa lupa, sa dust, mula sa langit, from above, yung hininga. Hindi lang pala tayo panglupa, panlangit din. Yan ang dapat yung maintindihan. Bakit ginugugol po natin ang ating trabaho na kapag sa Lord na sa linggo o kung gawain, part lang. Hati yan, mga kaibigan. Hati. Okay? Galing ka sa lupa, pero hiningaan ka ng Diyos. Kaya alalahanin mo na ang hininga mo yung galing sa Diyos. Bakit ginugugol mo ang sarili mo sa puro panglupa? Kung bawiin ng Diyos yung hininga, may tutulong ba ang panglupa? Mga kaibigan, mga kapatid. Totoo na tayo may mga ari-arian, tayo tumutulong sa mahihirap o sa church. Pero kahit sinong tao, kung ganun din ang kanyang kalagayan, kaya niyang gawin. Ang tanong, mga kaibigan, kaya mo bang maglingkod sa anumang kaparaanan sa Diyos? Kaya mo bang maging active sa church? Yung masasama nga, kaya din nilang tumulong sa mahihirap. Kaya din nilang magkawang gawa. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng pagtakpan ang iyong paglilingkod sa Lord sa magitan lamang ng pagbibigay ng mga konting-konti lang sa mga mahihirap o sa mga kawang gawa. Ang hinihingi dito, ang kailangan dito, parangalan mo ang Diyos sa iyong katawan. Sa paanong ba? Sa paanong paraan? Offer your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Maglingkod, mag-soul win, mag-evangelize, mag-share. Okay? Sa mga kaibigan, kamag-anak, at kahit kanino, gamitin mo ang iyong sarili, ang iyong katawan para maparangalan, ibahagi mo ang salita ng Diyos para maraming maligtas. So yun po, mga kaibigan, this is a partial message. This is a partial message, ha? Partly, you are created by God, ng Diyos, partly from dust, and partly from above. Hiningaan ka ng Diyos. Kaya, gaano man kadami ang ating mga family doctors, isa lang pinanggalingan ng hininga, ang Diyos. Totoo minsan, kapag nahirapang huminga ang tao, may mga oxygen. Pero nag-i-expire pa rin yan. Hindi kayang buhayin pa rin talaga ng oxygen ang tao sapagkat kung kayang-kaya niya, wala na sanang namamatay. Kaya ang tamang pagtitiwala talaga ay sa Diyos. Pwede kang magpagamot sa ospital, pero ang talagang pagtitiwala mo ay sa Diyos. Instrumento ang mga doctors. Kailangan din nila ang Diyos. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Tandaan mo mga kapatid, walang itinangi ang Diyos na porki maganda ka, maputi, mistisa, mayaman, naiiba ka sa amin. Pare-pareho lang tayo na galing sa lupa. Tandaan po ninyo, kahit gaano hanganda yung bahay mo, maapak ka pa rin sa lupa, bumababa ka. Kahit gaano kadami ang sakyan mo, tumutuntong yung paa mo pa rin sa lupa. Lumilitaw ito na galing ka sa lupa. From the dust, ang bahay mo, kahit sara mo lahat, may dust pa rin sa loob. Kaya wag na tayong masyadong I will use excuse me, I will use this word. Masyado tayong maaarte when it comes in this life of this world. Aarte tayo. Maalikabukan lang, humangin lang, aarte natin. Hindi mo alam ba ng original na paggawa ng Diyos galing tayo sa lupa? Ha? Hindi ko sinasabi na tayo magpakarumi. Pero lahat ng tao galing sa lupa. Mga kaibigan, yan ang original. Ngayon, dahil galing sa lupa yung tao na galing sa lupa, hininga ng Diyos, then yung lalaki at babae, ang atas sa kanila magpakarami. So, hindi marami ang ginawa ng Diyos na create, dalawa lang. Una, lalaki, then babae, ginawa sa tadyang. Yung taong yun, inatasan ng Diyos, ang atas niya, magpakarami kayo. Yun, magkakaanak ng reproduction. Yung magkakaanak na hindi na galing sa lupa, yung sa tiyan niya, manganganak na for reproduction. Pero, tandaan niyo, pag namatay pa rin lahat ng mga ipinanganak, sa katandaan, babalik sa lupa. Mga kaibigan. Okay? So, yun po mga kapatid, partly or introduction. Itong aking sinasabi. At alam po ninyo, ang sabi po ng Biblia, dito sa Awit 139. Basahin ko po. Verse 16 o 13. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, siya tiyan niyang aking inay, hinugis mo akong bata.
Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa'yo'y di nalilihim. Ako yung nakita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, sapagkat ito'y nakatitik sa aklat mong talaan. Ang buhay natin nakasulat sa aklat ng Diyos. Ang haba ng buhay nakasulat sa aklat ng buhay ng buhay ng Diyos. Ngayon,